Isa raw uri ng karahasan sa ilalim ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act ang pangangaliwa sa asawa. Yan po pinagtibay sa desisyon ng Korte Suprema tungkol sa kaso ng isang lalaki na nangaliwa sa kanyang misis na nagtrabaho abroad. Saksi si Jamie Santos. 10 taong gulang ang panganay na anak ni Joy, hindi niya tunay na pangalan nang mahuli niya ang kanyang mister na may ibang babae. Buntis daw siya sa kanilang bunso noong panahon na iyon nang subukan niyang komprontahin ang asawa pero sinaktan lang siya nito. Inisip lang daw niya ang panganay na anak na malapit sa ama at nakasaksi ng pangyayari kaya di niya itinuloy ang pagrereklamo. Nang manganak sa kanilang bunso, naging paulit-ulit na raw ang pambababae ng mister. Pero nang makita raw niyang may epekto sa panganay ang sitwasyon nilang mag-asawa, doon na raw siya nagdesisyong humiwalay. Naapektuhan yung panganay ko. Paano Tas, ano po siya, lagi siyang natutulala. Tapos parang dumating din sa amin, parang tako siya sa ng tao. Malaki rin daw ang naging epekto nito kay Joy. Puro inom na lang ako nung time na yun eh. Hindi ko kaya na buhayin yung mga anak ko kasi parang iniisip ko paano ako, saan ako mag-aano ng trabaho. Paano ako mag-uumpisa. 6 na taon na silang hiwalay ng asawa na sinampahan niya ng kaso nang bigla daw siyang guluhin nito at saktan. Si Claudine naman, 6 na taong nagtiis sa pagsasama nila ng kanyang mister. Pinanghawakan daw niya kasi ang pangako nitong magbabago at di na uulit. Pero huling-huli raw niya ang asawa kasama ang kalaguyo nito. Sa kabila raw ng sakit na dinanas, nagtiis lang daw siya para sa mga anak. Pero tuwing mahuhuli at kukomprontahin ang asawa, nauuwi lang daw ito sa pananakit. Pero dahil paulit-ulit na, nagdesisyon na raw siyang tuldukan ang kanilang pagsasama. Alin ang mas masakit? Yung Emotional o yung physical? Yung salita, yung nakikita mo yung wala kang ginagawa tapos sinahiya ka, ganito. Mas mabuti yung sinasaktan, yung nananakit, okay lang, matatanggap ko yun. Pero yung pag, niya sa akin, yun ang hindi ko po matatanggap. Mismong Korte Suprema na ang nagsabi, ang pangangaliwa sa asawa, maituturing na isang uri ng psychological violence sa ilalim ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Kinatigan ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals at Regional Trial Court na guilty sa paglabag sa Section 5 ng VAUSI Act ang isang lalaking nangaliwa noon sa kanyang misis. Batay sa record ng Korte, 2008 nang magpuntang Singapore ang misis para magtrabaho. Iniwan niya sa Pilipinas ang kanyang mister at kanilang anak. 2015 nang malaman ng babae na may kalaguyo ang kanyang asawa. Nadiskubre rin ng babae na naanakan ng kanyang mister ang kanyang kalaguyo at inuwi ito ng lalaki sa kanilang bayan. Ang Korte Suprema sumang-ayon sa CA at RTC na naroon ang lahat ng elemento para masabing paglabag ito sa Section 5 ng VAUSI. Ayon sa SC, napatunayan ng prosekusyon ang pangangaliwa ng lalaki, pagtira nila sa iisang bahay ng kanyang kalaguyo at pag-abandona sa kanyang asawa. Para sa mga nakausap namin, mas mainam sanang walang pananakit sa relasyon, lalo na kapag pinangakuan mo ng pagmamahal. Mas masakit sa puso kaysa sa physical. Damay emotional dun. Kung anong sugat mo sa emosyonal, hindi yun, tawag ito, hindi yun gagaling kaagad kaysa physical. Pag niloko ka, syempre parang paulit-ulit na lang di gagawin sa yun eh. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi.